Hinila ng aso ang kanyang amo papunta sa abandonadong bulag na kuting na nasa isang butas. Ang sumunod na nangyari ay nakakasorpresa. Kapag ang isang mahinahon na aso ay bigla na lamang hinila ang kanyang amo papunta sa isang lugar, ay talagang mag-aalala ang kahit na sino. Dinala siya nito sa isang butas kung saan ang nadiskubre niya ay isang bagay na talaga namang nakakabigla. Nang si Brian Potter at ang kanyang tapat na golden retriever na si Patty ay nilakbay ang malawak na kalupaan sa likod ng kanilang bahay, si Patty ay bigla na lamang hinila ang kanyang tali na para bang nais isama si Brian papunta sa isang lugar. Nasurpresa naman si Brian sa biglaang inasal na ito ni Patty, kaya pilit pa rin niya itong kinontrol. Gayunpaman ay sadyang naging malakas ang determinasyon ng kanyang alaga at nakipaghilahan sa kanya. Sinasabihan pa ni Brian noon ang kanyang alaga na maging kalmado, pero hindi pa rin nagpapigil ang aso sa paghila ng kanyang leash o tali. Isa itong pag-uugali na ginawa ni Patty ni minsan. Simula nang ito'y tuta pa lamang. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Patty at pagkakagulo ng kanyang isip dahil sa kakaiba nitong inaakto, ay nagpaubaya na lamang ito sa naisipagawa sa kanya ni Patty. Para bang may nais lamang sabihin o ipahiwatig sa kanyang aso na kung ano man yun ay hindi pa niya nalalaman. Ang alam niya lang ay ang pagtitiwala sa kanyang alaga sa tuwing may nararamdaman itong isang bagay. Nagtataka si Brian kung ano ang bagay na yun na bigla na lamang magpapabago sa pag-uugali ng kanyang normal na kalmadong alaga. Marahang sinundan ni Brian ang madamong daang tinatahak ng kanyang alaga papasok ng kagubatan na hindi pa niya napapasok dati. Si Brian ay sadyang binalot ng kalituhan. Hindi niya talaga mapagtanto kung ano talaga ang nangyayari. Subalit ang matingkad na mga mata ni Patty na nakatuon lamang sa isang bagay na nakatago sa paligid, hanggang sa mapukaw na sa atensyon ni Brian ang isang maliit na butas na una nang napansin ng kanyang alaga. Halos hindi mo talaga makikita ang butas na yun dahil sa mga tuyot na dahon sa paligid kung ito'y hindi mo talaga lalapitan. Tila nakatagpo sila ng nakatagong kayamanan sa loob ng kagubatan. Isang bagay na kakaiba para sa karamihan, pero napupuno ng kahulugan para sa mga taong nakadiskubre kung saan ito nagmula. Dala ng pagka-interes sa kanilang nadiskubre, si Brian ay bigla na lamang nakadama ng labis na pagkasabik. Agad na rin sinilip ni Brian kung anong nilalaman ng butas na yun, nang mapag-alaman kung meron ba itong pinakatatagong sekreto. Pwedeng isa itong underground network o tagong lagusan ng mga nilalang sa gubat o isang daanan papunta sa isang destinasyon na wala pang sino man ang nakakaalam. Pero makakasama ba yun o makakabuti kung sakali? Kaya naman habang pinag-iisipan muna ni Brian kung anong mga bagay na kanyang gagawin ay hinayaan muna niyang kanyang alagang si Patty na mag-obserba pa ng mabuti. Pero wari nagpapakita din ito ng pagkilos at indikasyon kay Brian na nais nitong pasukin niya ang butas at alamin kung anong nakapaloob dito. Ang pagka-interest ni Brian na sinabayan ng pag-aalala ay maingat niyang binaba ang butas. May sapat na laki para sa kanya ang butas na may kalaliman kung tutuusin. Ano ang meron sa ilalim ng butas na yun na siyang umaagaw sa atensyon ni Patty? Habang bumababa ay dito na lamang nahabag ang puso ni Brian nang maaninag ang isang kuting na natatakot at nanginginig. Ang munting kuting ay tila nakulong sa lugar na yon na maputik at wala siyang mapagkukunan ng pagkain. Ang dating maganda nitong mga mata ay napupuno na nga ng sakit at pagdurusa. Malinaw sa tingin na ang magkaparehas na paa ng kuting ay parehas na napinsala at nangangailangan nito ng agadang medikal na atensyon. Si Patty naman ay naroon lamang na wari mong nagsusumamo, talagang matulungan ng kuting. Alam ni Brian na kailangan niyang makagawa kaagad ng aksyon para mailigtas ang nangihina ng kuting bago pa may mangyari ditong masama. Sa kabila ng pagkadelikado ng paligid sa ibaba ay pinagsawalang bahala na ito ni Brian. Ang kuting ay pilit na sinasampa ang kanyang sarili sa paligid sa pagnanais na makaligtas sa kanyang kalagayan.
Nang tuluyan ng makagawa ng paraan si Brian para makababa, ay napaingay na lamang ang pusa na waring hindi inaasahan na may isang taong dumarating para sa kanya. Para bang natakot ito sa pagkagulat. Kaya naman imbis na lumapit kay Brian ay mabilis na lumayo ang kuting at naghanap ng matataguan. Ginawa ni Brian ang lahat para mailigtas ng maayos ang kuting. Lalo napapagmasdan niyang nahirapan na ito sa paghinga gawa ng duming nakakalat na sa hangin. Kung hindi siya gagawa agad ng paraan ay malamang na ikakamatay ito ng kuting. Agad nilapitan ni Brian ang kuting at inalis ang dumi nito sa katawan at ilong para maging hawaan. Dito niya nadama kung paanong nangangayayat at nanginginig ang katawan ng munting hayop. Si Patty na nakabantay lamang at nakalimon sa butas ay nag-iingay lamang na wari mo nagpapahiwatig ng pag-aalala sa kanyang bagong magiging kaibigan. Nang mapagmasdan ni Brian ang mata ng pusa ay napansin nilang masyado na rin itong napinsala ng labis na dumi kaya't siguradong bulag na ito't wala nang nakikita. Malamang na nakikiramdam na lamang ito sa mga bagay na nasa kanyang paligid. Habang karga ni Brian ay inaamoy na ng kuting ang hangin na wari mong inaalam ang detalyadong impormasyon sa kung ano man ang nangyayari. Nagpapakita ito ng senaryo na hindi lamang nakulong ang kuting sa butas, madumi at mag-isa, kundi nalimitahan na rin ito sa iba pang bagay na dapat ay kaya niyang gawin. Ang bawat maramdaman niyang kakaiba sa kanyang paligid ay lagi nagbibigay sa kanya ng labis na takot. Walang ibang nararamdaman noon si Brian kundi masidin simpatya sa sitwasyong pinagdadaanan ng kaawa-awang kuting na talagang nangangailangan ng tulong. Marahil ay iisa din ang nadarama ni Patty na agad lumapit kay Brian para maglambing na wari mong nakikiusap itong gumawa siya agad ng aksyon para matulungan ang kanyang munting kaibigan. Ang pagsasamahan ng mag-amo ay talaga namang pambihira. Mula sa koneksyon na pinatatag ng walang kapalit na pagmamahal, isang pakaramdam na hindi mo basta may papaliwanag sa simpleng salita lamang. Napahanga si Brian ng labis sa kuting dahil base sa dumi ng katawan nito, mga pinsalat sa kabila ng kakulangan sa pagkain at matinding pagkagutom ay sigurado nakipaglaban ng kuting na ito para sa kanyang buhay makaligtas lamang. Hindi ito sumuko o ni kailanmay nawala ng pag-asa. Agad na diniretso ni Brian ang kanyang sasakyan ng kuting kasama si Patty. Waring si Patty nakadama na rin ang kakaibang koneksyon sa kuting sa hindi nito malamang kadahilanan. Nagiging masaya din ang puso ni Brian sa tuwing sila'y nakikita at kung paano nakasanay na maging matulungin ni Patty sa kahit sino o anumang nangangailangan ng tulong. Nagmamadali nakarating sina Brian papunta sa pinakamalapit na vet clinic kung saan ang doktor doon na si Dr. Carter ang siyang magsusuri sa kanyang bagong pasyente. Hindi din alam ni Brian kung makakayanan pa ng kuting na mabuhay basta't kinailangan niya lamang itong mailigtas agad-agad. Si Brian ay matyagang naghintay sa bawat resultang nilalabas ng doktor pero ang bawat resulta ay mas lumalala habang nagtatagal. Ang kawawang kuting ay nalagay sa sobrang pagkauhaw at pagkagutom at ang mga mata nito'y waring kinain na ng impeksyon. Nanghihina ito pero nang isipin ng lahat na parang wala ng pag-asa isang bagay na nakakasorpresa ang nangyari. Lumabas ang vet ng kwarto at sinabi kay Brian na magagawa pa nitong maisalbang isa sa mga mata ng kuting. Nais man ng doktor na iligtas ang dalawang paningin nito ay masyado na itong mahirap sa kanyang natamong pinsala. Maganda nang inalis na niya mga mata ng pusa na nababalutan na ng impeksyon at isalba na lamang ang isa pa para ito'y makakita kahit na papano. Matapos ang ilang pagsusuri at medikasyon ay maaayos nang naiuwi ni Brian ang kuting. Buong tinanggap ni Brian, lalong-lalo na si Patty, ang bagong magiging miyembro ng kanilang pamilya. Nakahandang mapaglaanan ito ng pagmamahal at pag-aaruga. Simula noon ay naging malalim na ang koneksyon ng tatlo na siyang nagbago na ng husto sa kanilang buhay. Ang noong galang kuting ay maayos na ngayon ay pinangalanan ng Minnie dahil sa liit nito't hindi matatawarang katapangan. Ang pagsasamahan at koneksyon ng tatlo ay hindi na nabali na mananatili na habang buhay. Napapasaya nila ang bawat isa. Kayo ba? Anong tingin niyo sa istoryang ito? Kung kayo ang nasa lugar ni Brian, ay gagawin niyo rin bang kanyang ginawa? Halina't pag-usapan natin yan sa inyong komento sa ibaba. Maraming salamat po.